Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay May 14, 2025 at bakit daw G yung yung closing na index natin. So, nag-close tayo ng mapula, negative 0.23%. Siguro gawa to ni na ni na Monde kasi nag-drop siya ng more than 9% kanina. Pero binawi siya ni Aboitiz Equity Ventures kasi nag-up siya ng more than 9% sa closing natin. Tapos okay yun, medyo daw G. So medyo pagod siguro yung market natin. Pero ayan, binobomba pa rin ng foreigners. 356.31 million. So, marami na ako napansin doon sa mga alaga ko na tulog, especially sa mga big caps, is nag-start po silang gumalaw. So, halimbawa, sina Ayala Land, so nag-up siya ng 4% dito, and then si SFH nag-up na 4% yung mga properties natin. Pero meron pa rin mga bumagsak kagaya ni na Bloomberry. Kasi kanina, nagkaroon naman ng MSCI rebalancing, di ba? So natanggal si Bloom and then pinalit si Aboitiz Equity Ventures. Kaya si AAB nag-up sa ngayon ng medyo malakas. Tapos yun nga, kahapon pa naman nag-start na yung trade talks ng China at saka US. So postpone siya ng 90 days. And then medyo maraming ang binaktrack na tariffs. So yun, good vibes yung market natin. So umakit pa rin naman siya kailangan daw G yung kadila natin. Tingnan natin bukas, pero sa individual stocks, good vibes tayo. Yung mga alaga natin is maganda po yung galawan. Okay? So Aboitiz Equity Ventures, nanguna sa listahan, nag-up siya ng 9.56%. So maganda. And meron siyang 147.44 million net foreign buy. So tindi talaga ng MSCI na yan. Tapos MRC, ayan, naku, yung alaga natin. Nag-up ng 11.11%. Umabot pa to ng 14% kanina, pero yan. So okay na rin, malaki yung binigay niya. So naka 20% na tayo dito. And then meron siyang 1.64 million net foreign buy. Kailan hindi ako nakapagbenta. Kaya tignan natin baka pullback bukas ha. Tapos si Ali, nag-up ng 4.44% nga. And pero net foreign sell to kasi si Ali naman medyo pangit yung yung niya net income sa first quarter, nag-drop siya. Kaya negative sentiment ng foreigners dito. So meron siyang 104.09 million net foreign sell. Ayan. So anyway, market naman. Tapos si Plus, yun no, Plus ulit. Dagdagan na naman tayo. 120% yata yung port natin dito. So 4.29% yung galaw. And ayun o, 49.27 million net foreign buy. So merong tagatulak si Plus. Apollo, nilagay din natin kasi breakout. 10.2%. Kailan traders lang yata to. 36.4K net foreign buy. So wala namang balita. And SFH nga properties. So nag-up din siya ng 4.13%. Negative 74.97 million net foreign sell. Net foreign sell pero makyat. Robinson, nakita ko makyat din yung breakout niya kahapon. Okay, so disclaimer guys sa mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes lang po yan. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks kasi meron nga pong risk na involved sa market. Due diligence lang po kung ano yung stocks yung bibili mo. Then follow mo ako dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang po para updated ka sa review. Ayan, late na naman yung upload ko. And then, join ka dito sa trading community natin. Okay? So, yung mga subscribe, maraming salamat sa regular viewers. Company reviews, sample trade sa market, mga basic indicators, di ba? Puro breakout. Fundamentals, yung mga risk management plus basic PSC stock market studies natin. Sa crypto, follow mo ako dito sa ating Palaboy Trader Crypto ko to. Play to earn games, meme coins, trade ng meme coins, at saka yung mga about cryptos. Social media, yung ating Facebook account, follow mo na lang po our Facebook page para updated ka sa mga posts, Butigi Peak, yung mga articles natin sa local market, and ano ba yung mga balita natin for today. Ayun na yung internet ko. Okay, foreign funds bought, BDO, East West, Metrobank, Alter, AP, FPH, CNPF, Jollibee, Aboitiz, JT Cap, MRC, Tel, Converge, ICT, STI, Bloom, plus SSI. Foreign funds sold, AUB, BPI, China Bank, ASN, Manila Water, DNL, AMI, IMI, AC Costco, DMC,
Ali Aritz, Robinson Land, Globe, Dito, API Sebmac, Pure Gold, Nickel, OGP, and PX. So ito yung mga winners and losers sa blue chips. Mas marami yung bumagsak dahil sa rebalancing. Monde minus properties lang pala yung karamihan umakyat. 9.75% SM minus, na pala nag-drop. Minus 3.56 LPG minus 3, Bloom minus 2.91, and Globe minus 2.58. Ayan, ang daming pullback. Pero optimistic tayo sa mga yan. Aboitiz Equity Ventures, so MSCI. So nauna na siya. Ali 4%, Jollibee 4%, SMPH 4%, and GT Cap is 1.15%. Meron ba summary si Parang meron na eh. So Double Dragon and Bells Hotel 101 Ross Boulevard in Metro Manila. GGS down by 7% first quarter. Mondi down sharply because of sharp drop in headline profits. Ayan. But core profits actually plus 1.4. Drop in headline due to FD loss on guarantee assets and FX. RIBS, ano ba to? Revenues to plus 2.8%. Of might not be warranted. Okay. Ayun oh. So opportunity pala yung drop ni Mondi natin hindi natin nabasa to kanina. Nilabas lang yata to after ng trading na. Ayun, 5 hours ago is alas 8 yung record. So alas 3 nilabas. Okay. So property nga yung malakas, 2.89%. Hopefully diretso na. And holding firms is profit taking negative 1.53%. So 356 million net foreign buy. Tulog yung mga mining stocks natin ngayon. San Miguel Corporation post strong Q1. Bitcoin, ng isang araw to eh. Bakit na post natin yan? Doon natin. Axilum secures power from FGen. Vitarich registers net income. Shell PH invest in Tabangao plant. LPG, first quarter, ayun tawang-tawang sa dividends, up by 13%. Okay. So 12 p.m. talagang mapula. GMA, ano bang chart ni GMA? Nakalimutan ko to kaninang tignan na. Maganda yung yung earnings niya, quadruples. Tama ba? 293%. Ayan, 300% siya. APX plus 70%. Shell PH minus 47. 7-Eleven minus 6. Red Sea. Maganda rin si Red Sea. Plus 31%. Field Reach plus 0.03. XE plus 0.25. So, dami ng earnings. Jollibee minus 8. Ayan. Mahina si Jollibee natin. Bloomberry, okay naman ang first quarter niya. Up by 26%. Primex, Yari, minus 93%. Pinma, minus 17%. Yung futures ng US, mix. AC, minus 4% first quarter. So, kaya siguro na pullback. A-REITs, ayan ganda ng earnings. So, plus 43%. Blueberry, first quarter profit up 26%. Ano pa? 11. So, dami yun na mula. Shell PH, andyan na. Sino pa? Share buyback, Fruit, Robinson Land, Robinson's Retail, Cebu, at saka si Ali. Meralco, okay, kaya pala umakyat eh. Magkakaroon siya na rate hikes. Share buyback pa rin si Ali. Consoji, mining water to offset Q1 heat from coal and cement. RL REIT confirmed a report that said aiming to triple its market cap. Kaninang 10 a.m., mas marami pa yung blue chips. Sino pa? Okay, Alter sees 43% revenue jump and yung galaw natin kahapon. A-REITs Q1 dividend up 3%. Jollibee profit is down. Tapos yung magandang galaw ng mga US stocks naman kagabi. Ano ba to? Okay. Ayun sinasabi natin Ayala. Net income, sino ba tong Ayala? Ali? O Ayala Land? Down 4%. Okay? So yun lang yung ating mga na-post dito. Yung iba is US stocks na po yan. Okay, so yun lang yung mabalita. Ayan. Yung mahalaga mo ba? Gumagalaw during this time. Ayan. Yan, yung patalastas ulit yung mga gusto ng guide sa trading. Sali ka lang po dito sa Patreon channel natin. Tignan mo ko ng mga stocks na tinitrade natin. Ayan, MRC sa mga napitik natin. Ayan. Okay, so balik tayo dito sa Philippine markets.
Ba't ako naka-URC doon? Okay. So, based dito sa galaw, Doji, nangangamoy pullback, minus 0.23% kasi Doji. Pero tingnan natin kasi malakas yung ano eh, foreigners. Wala pa namang overbought eh. 356.31 million. Pero medyo mahina. Mahina yung candle. So, support 6,400 and 6,600 yung ano, pinaka-resistance o 6,700. Okay? So uptrend pa rin naman kahit may konting ano pullback for today. RSI is okay siya, bullish and ganoon din yung ano MACD formation natin. Ayan. So tingin tayo dito sa mga winners for today. Sino ba? Chelsea ba? Nag-up siya ng ano 12% nag-breakout si Chelsea. MRC, eto. Ayan. So, tingnan natin kasi tingnan ko yung earnings niya. Baka sell on news to bukas. Minus 124%. Anyway, tingnan natin kasi may volume naman siya. Net foreign by 1.67 siya. No? Okay, pag-usapan natin maya-maya yung chart. Apollo, ayan. So, okay, napansin din natin. 10.2. FNI, 5.7. Ali, 4%. Jollibee, 4. Plus, yun, no? Plus 4% na naman tayo. Mga ka-plus, SMPH 4%. Baita, 3.39 na earnings. Yun, no? 38,000%. Ayan, bantay-bantayan natin itong mga to. Minsan nakakalimutan ko din eh, pag di mo nililista talaga. Pag dito yung trading, hanap ka tuloy ko ano yung gusto mong bilhin, no? ATI 2%. Yun, no? Ganda rin ang galaw na ito, oh. Dividends yung panalo na ito eh. Ayun, 5 saka 2 halos 8% yung ano, dividendo. So losers, Monde. So unwarranted daw yung drop, sabi ni Mama April Tan. Okay. Pero bakit dito nakalagay negative 21.47%? Tingin ko warranted yung ano, yung drop niya kasi mababa yung income eh. So bukas malaman natin. Pag hindi yan nag-Dow G, hopefully hindi mabasag yung support. 9.75 na drop. Si PHA minus 6% ang galaw nito, no? Tapos si Ani, pullback, minus 3.7. LPG, minus 3%. Ayan, so sell on news yung ano niya, yung price action. Pero maganda yung yung earnings niya. Security Bank, minus 2.95. Bloomberry, minus 2.9. So konti lang reaction niya dun sa net foreign buy pa siya. Oh. Hopefully, babalik din to siya si Bloomberg. Kasi may good news naman yan na inantay natin, di ba? Catalyst. So sa second quarter, alam ko makita natin yung epekto ng casino games niya. So yun na lang abangan natin sa kanya. Okay? So yun lang. Tapos sa global market, sideways. O, verde na ngayon, no? Kapon, sideways. Pero lalaki naman ng galaw. S&P futures plus 0.14, Dow futures 0.03, and Nasdaq plus 0.3%. So pullback na ngayon sa Europe, and malakas yung Asian markets. Ayan, si India, nasan si India? 0.22 kasi gera pa rin doon eh. Okay? So panalo na si Bongo. Number one yata sa sa senatorial race. Ang daming ang dami nating mga Duterte na nanalo sa So tingnan natin ano mangyari sa kanya later on. So dynasty yung So anyway, ganoon talaga. Yun ang gusto ng majority sa atin. Okay, so dito naman sa crypto na Bitcoin, sideways lang, 103K. Ethereum 2.6, XRP 2.6, Sol 180, BNB 1.05, and the rest is verde siya. Tapos yung wala dito si Picoin. Kasi hindi tayo nakapag-ipon kay Picoin. Minamatyagan na wala nang tayong pera, wala nang BP. Pero nag 0.6 siya, di ba? Tapos kahapon nag 1.2 silipin nga natin si Pi. Sa mga mahilig sa crypto, OKX. Okay, tingnan natin yung galaw ni Pi. Minomonitor ko to dati kasi isa to sa mga bagong kung nagmina kayo last time, ang dami niyo nakuha. Konti lang nakuha ko dito sa minahan last time kasi hindi ko rin naman akalain na maging totoo to. So nag-mine lang tayo. Then nakakuha lang tayo ng konting coins. Ayun 1.2 na siya. Nag pala siya 1.6 kahapon. Pero ang tagal na ito sa 0.
0.5, 0.6. And then, nag 100% yung galaw niya. Kahapon lang to na umakyat. Ayan, 100% plus. Okay. So, yan. So, mahilig sa Pi coins. And balik tayo dito. Pag-usapan natin yung trending stocks. Okay, so unahin natin si Aboitiz Equity Ventures. So, alam niyo na, MSCI rebalancing. Siguro may isa pang araw to bago mag-pullback to. Kasi lakas ng volume niya. Oh. Tapos net foreign buy pa siya ng 147.4 million. So 9.56. So lead. Yung galaw niya, so nire-retouch niya yung resistance. Meron tayong resistance dito sa 30 pesos. Pag may konting breakout, dito naman ako titingin sa kanya. 41 pesos. Ayan. Hopefully tuloy na para sumunod din yung ibang blue chips. With regards sa support, ang dami niyang support na break. Saan ba tayo? Ayan. So 35.9. Okay. So yun na lang muna yung mga key levels natin sa kanya. Maganda to pag nag-breakout to. Pwede mong targetin 40 pesos. Pero dahil sa sobrang lakas overbought ka agad si Aboitiz Equity Ventures natin. Okay? So nandiyan na sila, nakauna na yung mga foreigners dito sa stock natin na to. At maganda yung pasok nila for it. Talagang binomba to na. Tingnan na natin sa 5-minute chart. Ayan, opening pa lang binomba na. So MSCI talaga ayan 5% kaagad. Hopefully meron pa isa bago mag-pullback si Aboitiz Equity Ventures. Next, yung alaga natin, MRC, Doji. Hindi. Solid candle naman tayo. Kailang tingnan natin. Hopefully, ang mangyari sa kanya bukas, hindi mangyari sa kanya bukas, gap up and then Doji. Bandayan natin mga ka-MRC. So, ito yung resistance niya. Pipinisan ako kanina kasi nahuli ko to nahuli namin dito sa breakout. So, more than 20% na tayo. Pero, naging greedy. So, hindi tayo nakapag-TP ka agad kanina. Pero watch out na lang doon sa wala kasi siya overbought ka agad. Actually, pangit nga yun. More on pennies. Ano lang to, traders move. So 0.7 yung kasi ito yung channel natin, pinaka-resistance area natin sa kanya. Okay, so hopefully meron pa. Nag-expect din ako kasi hindi pa tayo nakabenta. 11.11% and 1.64 million net foreign buy. Catalyst natin, wala. Volume lang yung tinignan ko dito. Pumasok tayo. Next, Ali. So, panalo yung mga properties kahit na ayaw ko yung niya yung net foreign sale natin hindi maganda. So 140 million net foreign sale anyway. So undervalued pa rin siguro naman to sa current price. O bakit dito? 12.81%. Pero bakit dun sa nabasa natin? First quarter is -4. Baka revenue yung yung drop na yon, hindi earnings Maganda naman pala eh. 12.81 yan. So okay na. Yun lang, kailan bumalik na foreigners, 4.44% na galawan. Pero anyway, ramdam mo na rin siguro na di ba? Magandang galawan ng mga big caps natin. Higher low, so good. Pero ito yung pinaka-range natin sa kanya dito. So maganda ang breakout dapat sa 27 para makabalik na tayo sa 30 pesos. Tagal din na ito sa bandang ilalim. Ayan. So, okay naman balo. Annual saka first quarter earnings. Mali yung nabasa ko sa kanya. Ayan. Bakit kaya -4% yung nabasa natin? So, RSI still below 50 kasi nga nag-drop tayo ng ilang araw. Siguro yung expect nila to, negative yung earnings. Pero positive naman yung lumabas sa kanya. Okay. Next. Plus. Wala nang bitawan yata dito dapat kay Plus. Diretso yung yung galawan niya, no? So, hopefully meron pa. Ito na yata yung pick ng dinodrawing natin kahapon na trend channel. Saglit, ibalik ko lang. Halos nandun na siya. 47 pesos. So, saan ko ilalagay support? Malalim yung support nito kasi parabolic yung yung galaw natin. Ayan. Watch out na lang natin yung yung Doji. Kasi bumalik yung yung Doji natin sa kanya. So 4.29% and ayan may tagatulak tayo. 49.27 million net foreign buy. Ito pala yung trading channel niya. Yan. Medyo mahirap i-drawing eh. Ayan, ganyan na lang siya. So ayun, yun lang. Overbought na pala tayo.
Hinog na to sa ano, sa profit taking. Ingat na lang dun sa mga ano, wala pa. Tayo okay lang kasi 120% na yung ano yung port natin dito kay ano, kay Plus. Kaya hindi tayo nakatodo ng ano, ng volume pero okay na rin. Okay, so maganda yung RSI sa MACD. Formation 49 yung ano. Next target ni Plus. And then si Apollo is parang MRC lang. Wala naman ano 'to eh. Wala tayong nakita na kahit anong catalyst sa kanya na. Wala tayong nakita. So breakout lang and meron lang siyang may volume siya eh kahit pa paano 3.7 million. So hopefully umabot tayo dito sa around na 0.0057. Ayan. Hindi pa naman siya overbought na. Ayan. Price action wise lang kasi nagkaroon siya ng breakout dito. You know. So and then nag-higher low yung galaw natin sa kanya. Okay, so maganda. Dami natin mahuli na ano na stocks ngayon. Medyo bad timing na lang kung lahat naman nahuli mo is hindi pa rin gumagalaw during this time kasi ang dami oh. 'Di ba mga regular yan sina Plus, ayan sino pa ba? Okay, wala na. Hindi na marangkada si Bloom kasi. Ayan. Okay, so 10.2%. Ganyan na lang muna. And then lastly, so property ulit, SMPH. So breakout din to. Okay din yung earnings nito. Ayun, tapos may dividends na 2%. Panalo. 11% yung first quarter earnings. So on the way tayo para breakout sa 26 pesos. Eventually kasi medyo maganda yung ano, yung next 3 months trading environment natin. So tingin naman natin is nasa reversal side ngayon si SMPH. And wala pa siya sa overbought and okay pa rin yung ano MACD formation natin. Okay? So 4.13% kaya lang mahina. Yung foreigner 74.97 million net foreign sale. Okay? So yun lang muna yung ating review. So hanap-hanap lang tayo yung setup kasi ang ganda ng mga galawan, lalaki ng sipa. Ayan. TP ulit tayo bukas kay MRC kapag medyo maganda ulit yung galawan niya. Okay, so yun lang muna. Bago tayo close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Join ka sa group guys. So makita yung mga trade natin. Palaboy Trader, crypto ko to para sa mga play turn games, crypto on memes, yung ating Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, and Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo dito. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.